Okay, so ka-approaching tayo nito, may arc. Karigara. Ormoc. Wala nga binibenta. Bumalik kami dito. Ito yung park dito. You know, pumunta kami dyan last time sa taas. Medyo wala ng tao talaga. Gabi na kasi. You know, Ormoc. Okay, so nandito na kami sa Pingag. Pangalan dito sa Isabel is Pingag Ferry. Aznar Shipping. So dito sa Isabela, ito yung para Danau. Balik kami sa loob ng sasakyan, ang daming tao. Grabe. Konti lang yung sasakyan pero ang daming pasahero. So balik na kami. Ngayon pa lang umabot ng 4,557 kilometers yung binahe namin buong biyahe. Malapit na sa konti na lang Philippine Loop na distance na 5,000 yun ang haba talaga ng biyahe. Okay, so approaching kami sa Alang-Alang Leyte. Isang bayan. Isang bayan naman na may Jollibee. So malapit lang to sa Tacloban. Siguro mga lang 12 kilometers. Itong Alang-Alang. Okay, so approaching tayo sa isang lugar. Isang bayan na naman. Pagkatapos ng Alang-Alang, Tungga or Tunga, Municipality of Tunga. So patuloy pa rin talaga yung mga diretsuhan na daan ng Leyte, tsaka magandang daan. So yun lang talaga ang parang masasabi ko na maganda talaga dito sa Leyte, yung daan. Okay, so ka-approaching tayo nito, may arc. Karigara or Karigara. Yan, dito tayo, Karigara or Karigara. Tayo bayan ng Kapuokan. So time check pala 8:15 PM. 8:15 PM. May 52 kilometers pa kami. Pero medyo mabilis yung namin biyahe dahil maganda yung daan. Puro lang, mga rektahan, ganun lang. Ito yung checkpoint ng mga Orinoco. Medyo stricto sila dito. Tingnan natin Basta parang stricto yan dito Ormoc na kami. Yan. Talagang yun, tinitingnan kami. Ormoc. Good evening. Evening. Wala pala. Wala palang tanong. Walang tanong-tanong. Walang tanong. Ano lang? Tiningnan lang. Okay, so dito na kami sa sentro. Ormoc. You know? Ormoc. EDCG 24/7. What do you mean by that? No, okay, GU 24/7. Hindi ko alam. So, bali ito yun. Hindi na picture Ormoc. wala nga binibenta. Bumalik kami dito. You know? Yun yung sikat na pangalan dyan. Ormoc. Ito yung park dito. You know? Pumunta kami dyan last time sa taas.
Medyo wala ng tao talaga. Gabi na kasi. Yan o. Ormoc. So, lakad-lakad lang. Tapos wala na yung park, food park doon, no? Doon yun nung una eh. Ito, no? Yung food park. Wala na eh. Pero may food park sila sa downtown. Parang lipat na. So, ayun muna tayo. Baka punta muna ng ano, parang boulevard nila eh. Ormoc. Ganda din ng park nila. Ang laki. Talagang ano nila, gusto nilang ipagamit sa mga tao. Okay, so tapos na kami dito sa park ng Ormoc. Ano na kami? Diretso na kami sa ano, Isabel Roro Port para maaga kami doon. Tapos kukuha na ng ticket kung bukas na. Kung hindi, eh, tulog muna. Tulog muna. Pero wala na kasing kaming gawin dito eh sa Ormoc. Ano na rin eh. Then turn right onto Malacadia Street. Ano ako, Google Map. Turn left onto Avales Street. 11, ano na rin, 11 p.m. So, medyo late na. Sarado na yung mga amenities or mga kainan dito eh. So, yun na yun. Tara, diretso na tayo sa Isabel. So, 11 p.m. 36 kilometers yung Isabel. 47 minutes yung biyahe. So, madali lang. So, tara. Diretso na tayo. So, ito yung city nila. Yung city nila is medyo maliit lang. Di naman, parang spread out talaga yung city nila eh. Ito yung parang downtown nila. Tas meron silang parang uptown. Yun yung modern city. Andun yung Robinson nila, yung meron din kasi mga call center dito eh. Yun, so dito, ito yung old city ng Ormoc. Yun o. Di pa tapos yung bridge. Ganun pala. Mga motor lang talaga yung dumadaan. Tatay tayo nito. Pons baka... Pero daan naman talaga to. Parang ito na yun o. Parang bumalik na kami sa main highway. Tingnan natin ano yung nakalagay sa harap ha. Ito, may nakalagay. Tingnan natin. So, ito na. Isabel, ito na yung balik na kami sa talagang highway nila. Yung National Highway. Ito na yun eh. Ano lang. 24 kilometers. Talagang ang lapit. 30 minutes. Doon na kami. Okay, so nandito na kami sa Pingag. Pangalan dito sa Isabel is Pingag Ferry. Aznar Shipping. So dito sa Isabela, ito yung Parapa Danau. Sarado pa yata eh. Sarado pa. Di ko alam anong oras na mag-open. Kasi yung sasakyan namin is 5 a.m. pa. Walang tao. 5:30 a.m. pa.
Okay, so nasa loob na kami ng pinapasok kami sa loob ng pier dito sa Isabel. Meron kasing dumating na pasahero rin na nagdala ng 4 wheels. Tapos pinapasok sila ng guard. Tawagin mo lang pala yung guard. Nandyan lang siya. Tinignan ko na walang guard eh. Tawagin mo lang. At pwede ka pala maghintay sa loob. Kaysa doon sa labas, di ba? So, kaya sumunod na kami. Pinapasok kami. 3 a.m. pa mag-open yung ticketing office. 12:30 pa eh. So, ang aga namin. Tulog na lang muna kami dito sa van ulit. Sanay naman. Mamaya na lang 3 a.m. gising lang ako para bumili. Pero yung barko is 6:30 pa. So 3 o'clock bili ako ng ticket, tas tulog na lang ulit. Sige, tulog muna ako, antok na talaga. Grabe. Last roro na to, last roro. Pauwi na. Sige. 4:10 a.m. na. Tapos na ako mag-process sa ticket namin patawid ng Cebu. So kanina 3 a.m. talaga nag-open yung ticketing office nila. At may barko ding dumating galing Cebu. Hindi ko na video kasi talagang ang ulan. Maulan ngayon eh. So yan o. Maulan talaga. Medyo pahirapan yung pagkuha ng ticket kanina. Okay. Papasok na kami. Oo. Parang kami lang talaga yung tao sa barko na to ah. Okay, so ngayon lang kami aalis. 6:30 na. 6:30 a.m. Ang aga namin dito. Nakapasok na kami sa barko yung mga ano pa yun eh, 4:30 or 5 a.m. Pero 6:30 pala yung alis niya. Daming tao ito sa taas oh. Puno. Puno talaga eh, puno. Balik na kami. Baba. 13 lang kami lahat. Sasakyan. Pero ang daming tao sa taas. Mga pasahero. Balik tayo. Balik na kami sa loob ng sasakyan. Ang daming tao. Grabe. Konti lang yung sasakyan pero ang daming pasahero. So, balik na kami. Okay, so malapit na kami. Bumukas na yung pintuan ng Roro. Time check pala 10:10 a.m. So mga almost 4 hours yung biyahe. So pagdating namin kakain muna kami. Diretso kami ng Jollibee. Di na sila kami magluto kasi wala na rin kaming lutuin or wala na kaming lulutuin. Ubus na doon sa Leyte. So sabi namin nauwi na kami. Nandito na kami sa Cebu. So talagang ano to, ang biyahe is umabot ng 22 days yung biyahe namin. Ito na siguro ang sa ngayon ito yung pinakamatagal na biyahe namin. Ito yung pinakamatagal na at pinakamalayo na biyahe. Ngayon pa lang
umabot ng 4,557 kilometers yung binahe namin ha. Buong biyahe. Pero babiyahe pa kasi kami sa Danao papunta sa amin. So mga siguro papalo ng 4,650 kilometers yung biyahe. Grabe. Malapit na sa ano. Konti na lang, ano na, Philippine Loop na distance na 5,000 yun Ang haba talaga ng biyahe. Parang labas na kagad So, sunod tayo kagad. Diretso tayo kagad nito. Kasi, ano to bayad tayo ng ano pa nito parang terminal fee ng Danao Pier. Okay, so tapos na kami magbayad, diretso na to, labas na kami. 300 pala yung bayad. So anyway, so ganoon na lang muna. Hanap kami ng Jollibee. Touchdown talaga 10:40 AM. So dito na kami, Jollibee Danao. Jollibee Danao. Eto na kami. Tayo bakasyonista. Jollibee, here we are. Kain muna kami. So anyway, talagang malapit na kami sa amin. So dito ko na siguro tatapusin yung vlog namin sa aming Luzon Loop. Unang-una, ang masasabi ko lang talagang itong biyahe na to is talagang napakahaba talaga. Gusto namin magpasalamat sa lahat ng nanood sa episodes namin. Sana'y nagbigay kami ng saya sa inyo. At sana'y meron kayong mga aral na napulot. So, yung mga challenges at mga di lang sa mga challenges but talagang sa mga direksyon na sinunod namin, di ba? Kahit na Google Map lang kami pero nagawa pa rin naming puntahan kung ano yung hinanda naming itinerary. Gusto namin din kayong i-invite na gawin din nyo yung mga ganito, di ba? Kayo ng pamilya niyo. Kasi iba yung iba talaga yung memories gano'n na binigay sa inyo. At di ba, yung panahon na kayo'y nag-spend for your family, di ba? So, yun lang masasabi ko. Hindi ko na talaga pahabain, di ba? Basta yun na lang. Salamat talaga sa pagsuporta. Kami na may patuloy namin itong gagawin para sa inyo at para din sa pamilya. Ganun na lang mga boss. Again, Balboy Ride at your service. Kita-kita tayo ulit sa susunod na biyahe na. Salamat. God bless.